Isang South African superstar na si Solani Titi na kung saan naglalaro dito sa flyweight, super flyweight, bantamweight at super bantamweight division. In his prime, masasabi natin na isa sa mga delikadong kalaban. Ito nga si Solani na kung saan nagbabaklas at nagpapatulong ng kanyang mga nakakatunggali dito sa ibabaw ng ring. Sa 5 feet and 9 inches na height nito, isa ito sa mga susi ni Solani na kung saan masasabi natin na advantage niya laban sa kanyang mga nakakasagupa dito sa ibabaw ng ring, kung kaya nakuha niya ang WBO Bantamweight title last 2017 at 3 beses matagumpay na naidipinsa bago niya nakalaban itong si Casimero. Pagdating ng April 20, 2019, nakuha naman ni Casimero ang WBO Interim Bantamweight title laban kay Ricardo Franco via 12-round knockout. At pagdating naman ng August 24, 2019, matagumpay na naidipinsa ni Cuadro Alasa yung kanyang nasabing titulo kontra dito kay Cesar Ramirez via 10th round knockout. Kaya nang maitapat ito dito sa WBO Bantamweight Champion last November 30, 2019. Ito ang banta ng kampiyon na si Solani at ang kanyang sinasabi. I think I'll have to defend my title against Casimero. I'm gonna break him. Casimero will be right in front of me. And this time around, Casimero won't win. Yun lang naman yung banta at sinasabi nitong kampiyon na si Solani, at sa training at paghahanda nito kontra kay Casimero ay palaging sinusubaybayan ng kamera para maipakita dito sa social media ganong kalakas at kasikat ang kampiyon na South African. Pero sa bakbakan nila ni Cuadro Alasa, ano nga ba ang naging resulta? Paano nga ba pinataob, binaklas at pinasuko ng nag-iisang Janriel Cuadro Alas Casimero, ang nooy WBO Bantamweight Champion na sinasabi ng mga South African na mas matangkad, mas malakas at mas delikado na kalaban. Balikan natin ang kanilang naging bakbakan. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ngayon ka lang napadpad dito sa ating channel, please palike at subscribe at pasuporta naman sa ating channel. Dito sa kanilang bakbakan, halos magkaedad lang yung dalawa, pero sa tangkad mas lamang itong kampiyon ng 5 inches, 5'4 versus 5'9 in height, na sinasabi ng karamihan na maging problema nitong si Cuadro Alas Casimero. Balikan natin ang kanilang naging laban. Round 1 ng kanilang sagupaan. Pinapasok agad ni Casimero itong dipinsa ng kampiyon. Talagang nag-i-engage itong si Cuadro Alas. Dito sa unang round pa lang, sa mga atake ni Cuadro Alas is makikita natin na talagang ingat na ingat din itong kampiyon na si Solani. Pero talagang umi-score din itong mga jabs ni Solani. Nakokontrol ni Solani yung mga depensa o mga pasok ni Casimero. Dito sa round 2, maingat pa rin yung mga atake ni Cuadro Alas, at saka sinusuklian din siya ng kampiyon ng mga jabs. Kung titingnan natin dito sa round 2, masasabi din natin na matibay din yung depensa nitong kampiyon. Pagdating ng round 3 ng kanilang bakbakan, nakakita ng isang magandang oportunidad ang kababayan nating si Alas. Dito sa round 3, kumunikta yung napakalakas na kanan
ni Cuadro Alas. Ayun. At doon ay napaluhod. Parang hindi alam ng kampiyon na si Solani Titi yung kanyang natanggap. Sobrang lakas ng kamao ni Cuadro Alas. At dito ay talagang sinugod at binasag na ni Alas itong mga depensa ng kampiyon at nag-dive na ito sa lona. At dito is tinigil na ng referee ang bakbakan. Ganon kadali, ganon kaimpresibo ang nagawa ni Janriel Cuadro Alas Casimero. Dito niya nakuha ang WBO Bantamweight title, pangatlong division na pinagkampyonan ni Alas. Kung makikita natin dito sa slow-mo, tumama yung napakalakas na kanan ni Cuadro Alas. Kaya napaluhod ang kampiyon. Talagang hilong-hilo itong kampiyon na South African. At nakikita ng referee na talagang delikado kung ipagpatuloy pa ang laban. Ito yung matagumpay na pagbaklas ni Alas ng WBO Bantamweight title. Hanggang dito lang muna ang hatid ng Sports Fest PH. Sa di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuporta naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.